Isang magandang umaga po sa inyo. Ako po pala si Jornally Payonan, dating cameraman ng ABS-CBN. So, ito po, pinag-isipan ko na matagal bago ko ginawa itong pagre-record ng video para maihayag sa loobin namin at ng aking mga kasama na nagdemanda sa ABS way back 2002. Okay. So, ito po yung mga ebidensya na ako ay isang cameraman na naging empleyado nila. Ito ebidensya na si Coco Martin ay minsan nakasama ko na sa mga projects. Sa Hong Kong po yan. So, yan po. So, alam naman natin na lahat tayo, kahit pa paano, magkaroon ka ng souvenir, kumukuha tayo ng larawan. So, souvenir ng ibig sabihin ay nakarating ka sa isang lugar na hindi pa nararating at nakasama mo yung mga taong importante sa'yo. So kahit pa paano, matagal na ho kami magkasama ni Coco Martin. Tapos, nagawa pa ho namin yung pelikulang Noy bago nanalo ng pagka-presidente si Noynoy Aquino. Isa ako sa mga nag-camera ng pelikula na yan. Ito po, napanood ko kasi dahil sa napanood ko yung video ni Coco tsaka ni Kim Chu at ng ibang mga artista, naisipan kong sagutin sila. Okay. Unang-una, sir, may karapatan akong magsalita dahil katulad sa atin, no panahon na dinimanda namin ng ABS. 1997, naging cameraman ako hanggang 2002. Wala po kaming benepisyo. SSS Pag-ibig PhilHealth. So karamihan ng mga kasama ko roon na tumagal na ng dekada, higit pa, ay ganun din, walang benepisyo. So sila ay sumama sa akin. Bago po ako nagdemanda ng 2002, nilapitan ko yan. Sila Noli De Castro, Ted Filon, okay. Sila po yung mga, kumbaga nagpaalam ako, nag-abiso ako na, sir, bakit tulungan nyo ako kasi magpa-file po ako ng case kasi hindi pa ako nare-regular. So yan yung mga ebidensya na nakasama ko si Kabayan. Ayan po ko yung nakabandana. Ayan po kami, si Kabayan, ayan po ako nakabandana. So matagal na ho ito. This was siguro nung panahon na tatakbo siya pagka-vice president. So nilapitan ko yun siya. Yung mga kilala nating anchor, nilapitan natin. So ang naihayag nila sa, sige karapatan mo yan, ganito. Na magdemanda ka. So ginawa nga natin ang pagdemanda ng 2002. Okay, ongoing yung case, hindi kami tinanggal sa kumpanya. Nanalo kami sa Court of Appeals, umabot na hanggang 2010. 2010, doon, inalok na kami ng kontrata na, kumbaga, pag hindi ka pumirma, out ka sa kumpanya. Choice mo yan. Kung gusto mo manatili o hindi. So, syempre, sayang yung tenure na tinagal namin. Ang inihiling lang namin ay maging regular na empleyado. Dalawang uri kasi ng empleyado meron dyan sa ABS. Isang regular na may union, na rank and file union, at kaming mga talent. Na which is, kung ano yung trabaho ng regular, yun din naman ang trabaho namin. So kami yung sinasabing talent. Now, titignan mo yung batas, walang salitang talent. Dahil hindi naman kami sumasayaw at hindi naman kami artista o kumakanta, kundi ang hawak namin ay camera. Ang ibang kasamahan ko, hawak nila ay ilaw, CCU, OB-bang, driver, sa mga ganun nga po. Sa batas na kinagisnan natin na after 6 months, dapat regular na empleyado ka. Yan ay batas pa ni Marcos. May 13-month pay ka. Yan ang mga dapat na benepisyo na matanggap mo. SSS Pag-ibig PhilHealth. So inilaban namin yan. No? 2010, sa pilitan kaming tinanggal. So nangyari, nung tinanggal kami, nagtayo kami ng picket protesta. Ang kaso namin ay umakyat na ng Supreme Court dahil umapila sila. Hindi nila kami sinettle or nakipag-usap, hindi sila nakipag-usap. Okay. Ngayon, Coco Martin, Kim Chu at iba pang mga artista, nung panahon na yan, alam nyo na kami ay illegal na tinanggal. Asan kayo?
Nasaan kayo? Ganun din ang panawagan ko sa mga direktor dyan at sa mga kapwa ko manggagawa dyan sa loob. Nasaan kayo? Diba? Unang-una, walang social media nung panahon na yun. No? Walang senador na pumuprotekta sa amin. Kundi ang baon lang namin, pasensya. For 18 years, ngayon lang napag-usapan yung kaso namin. Kaya kalokohan ang sinasabi nyo, pinapatay ang press freedom. Dahil kayo ang pumapatay ng press freedom. Yung kaso ko, ng grupo ko, 18 years natulog yan. Hindi gumawa ng ingay. Marami sa mga bashers naglabas. Ba't ngayon lang kayo nagreklamo ba? Kasi hindi nila alam. Kaya malaking pasalamat ko sa social media. Alam nyo kung bakit? Naihayag ang katotohanan. Lumabas ang katotohanan. Ano ang pinag-iba namin na 100 plus kaming illegal na tinanggal, pinakain sa magagarang hotel, at pagkatapos pinakain, mabusog. Ang iba nagbihis pa, talagang nagkontodo, postura pa dahil akala nila, wow, parang ano na to parang promotion to. Pagdating sa hotel, pagkatapos kumain, tataka siya bakit may mga security guards sa mga gilid niya. Biglang ito lalatagan siya, sorry, wala ka na sa kumpanya. Tama ba yun? 4 na hotel yan. 2005, 300 plus na manggagawa. Diyan sa ABS ang illegal nyo tinanggal. Karamihan dyan, rank and file, na dahil redundant or kung anong mga katwiran nyo, pero nabayaran nyo sila. Kami, ako, as talent, tinanggal nyo kami ng wala. Wala kami nakuha. Eto, ang katwiran nyo, bakit na pinasara ang ABS sa gitna ng COVID? Tinanggal kami sa araw ng Kapaskuhan. Nagpasko kami ng tuyo ang nasa mesa, pero masaya pa rin kami dahil sa prinsipyong ipinaglalaban namin. Ganun lang kasimple yun. Alam mo, Coco, ang mabigat kasi sa iyo, yung dami mo sinasabi, alam mo, para kang bata. Para kang para kang manok na naglilimlim, na binugaw, nagtatakbo, putak ng putak, nang hindi mo alam ang sinasabi mo. Dapat bago ka magsalita, tinimbang mo muna lahat. Sa panahon na ito, hindi lang ikaw ang apektado at walang trabaho. Huwag mo idamay yung buong mamamayan, huwag mo idamay lahat tayo. Katulad ako, wala na ako trabaho ngayon . At hindi kayo pinasasara. Hindi kayo pinasasara. Panandalian lang. Bakit hindi mo kalampagin boss mo na si Gabby Lopez at sabihin mo, sir, kawawa naman yung mga tao natin. Abay, ayusin natin to. 2004 pa. 2005, dumaan na yung administrasyon ni Noynoy. Tapos ngayon magkukumahog kayo? Okay, yan, legal basis na yan. Wala na akong kinalaman dyan. Pero naintindihan ko siya. Pero hindi ako abogado para husgahan ko at magmagaling na bigla-bigla na lang may mga lumalabas na abogado dyan. Ang sa akin lang, concern ko bilang manggagawa. At yung kaso kong gumawa ng ingay ngayon, 18 years nang natulog. Okay. Ngayon, ang gusto nyo mangyari, i-revoke, tanggalin ang, i-abolish ang NTC, ganito, ganyan. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Nung una, sumisigaw tayo ng katarungan at magkaroon ng batas, may patupad sa lahat, ganito, walang pinipili, mayaman o mahirap. O, eto na yun . Eto na yun. Hindi kami nagdidiwang dahil sarado ang kumpanya nyo. Sorry. Mali kayo dahil siguro ganyan kayo nung panahon namin na tinanggal kami sa kumpanya. Hindi ko kami nagdidiwang. Nagdidiwang ko kami dahil may batas na nai-implement, na may batas na may pangil na sinusunod para ma-implement, no? Para ibig sabihin mapasunod ang mamamayan. Nagkaroon tayo ng magandang kumbaga walang pinipili mayaman o mahirap. Ito nga ang driver nga lang pag pinara ng MMDA at paso ang lisensya walang rehistro Automatic yung sasakyan bibit-bitin
i-impound eh. Kumpiska yung lisensya eh. Anong pinag-iba nila sa inyo? Dahil ba malaking kumpanya kayo, marami kayo bakit hindi ba kayo pwedeng tumulong? Nang kahit na panandaliang sarado ang kumpanya nyo, kung talagang bukal sa kalooban nyo. At pangalawa, hindi utang na loob ng mamamayan. Ha? Huwag kang manumbat. No? Huwag kang manumbat. Lintik na yan eh. Ilang araw ka pa nga lang naka-quarantine na dahil sa COVID, wala tayong labas eh. Pambihira ka, parang hindi ka ka-industriya. Nagngangawa ka na ng ganyan. Hindi mo na naisip, sana iniisip mo yung mga utility natin sa industriya. Ha? Yung mga stuntman na minsan pinagsalitaan mo na hindi maganda, yung mga grupo ni Tatay Bal Iglesias. Alam mo, Coco, ang daming problemang binanggit sa akin si Kuya Boy Roque. Ha? Si Kuya Boy Roque, ang daming kinuwento sa akin yan, dahil nakasama ka niya sa trabaho. Kung anong klaseng ugali meron ka. Pati pagbuhos mo sa mga utility, alam mo, ito mga kababayan, si Robin Padilla, ako natutuwa ako rito kay Idol Robin. Minsan na nakasakit yan, dahil syempre sparring, nakatama yan. Pero makikita mo si Robin Padilla, inaalo niya, humihingi siya na tayo, sorry, pasensya ka na, napuruhan ba kita, nasaktan ka ba? Kasi nangyari, trabaho eh. After later on, parang nilalambing ni Robin niya, maya-maya, tol, pasensya ka na. Kumbaga, pampalubag loob ang tawag loob. Pampagaan ng kalooban. Yan si Idol. Ikaw, nakarating na balita sa akin kasi marami nagsusumbong sa akin ng mga staff na. Minsan nakapanakit ka, napuruhan mo yung tao. Ano binitaw mo salita? Ito, base sa kwento ng stuntman sa akin. Ha? Base sa kwento ng stuntman sa akin. Ang sabi niya, alam mo anong sinabi? Pasensya ka na, hindi ako katulad ng isang tao dyan na kapag nakapanakit, humihingi ng tawad at nag-aabot. Hindi ako ganon. So ano ibig sabihin nun? So paninindigan mo na ganon ka. Well, okay lang yun. Kita naman eh. Nung nag-run ka lintik na yan basagan ng mukha ang sinasabi mo baka hindi mo panindigan? Pwede kitang tapatan, dalawa sa anak ko, mamili ka kasi sa akin hindi ka mahirap magbitaw ng salita. No? Huwag ganun, Coco. Kasi ang pangit iniidolo ka ng hindi yan si FPJ eh. Hindi ganyan ang karakter ni FPJ. Hindi ganyan. Maraming magpapatunay niya na hindi ganyan si FPJ. Malumanay siya. Okay, punta naman tayo dito sa rule of law. Ito, bilang mamamayan, bilang pananaw ko, bilang ordinaryong manggagawa at masa, rule of law. No one is above the law. Ang pagkakaintindi ko dyan, sumunod lang tayo sa batas. At i-implement, ipatupad ang batas. Ganun lang kasimple yun. Ang mahirap kasi sa atin, maraming kesyo, ganito, may pandemya, ganito, ba't ngayon pa sinarado, bakit? Yung nagmumotor nga lang dyan, nakita yung angkas yung frontliner na nurse, hinuli. Di ba? Hinuli siya kasi nilabag niya yung batas. Samantalang in good deeds, gumagawa siya ng maganda. Ihahatid niya kung saan papunta yung nurse na yun. Maraming kasong ganun. Doon nangyari. Siya hinuli. Tapos kayo, dahil sa naging paso na yung prangkisa nyo, sabihin nyo, sana nagkaroon ng konsiderasyon after ganito. May batas tayo, huwag niyong baliin yan. Na ibig sabihin, pagpaso na pala yung prangkisa ng sasakyan ko, mga senador, pagpaso na pala yung permit ng tindahan ko, hindi ako makikiusap ko, hindi ho, magtitinda ako kasi wala pa akong pera, pang-renew ng prangkisa. Ganun ang sasabihin ko? No? Bago pa man dumating ang deadline, ang haba ng taon, ilang taon ang dumaan. Ba't hindi nyo naasikaso? Bakit napasara? Simple. Sino may problema? Ibig sabihin, yung lumubog na barko na Titanic, sisihin nyo yung yelo, yung binangga niyang yelo.
Yun ang sisihin nyo. Hindi nyo sisisihin yung kapitan at saka yung mga nakasakay doon, yung mga nagbabantay. Simple. Huwag ganun. Puro kayo sisi. Di ba? Para ka namang ginutom, Coco Martin. Tapos, yung mga sinasabi mo, naghahamong ka pa, pambihira ka naman. Ano naman ganun? Nakakahiya. Kasi mamaya may pumatol sa'yo, yung hinamon mo yung paghahamon mo, baka hindi mo mapanindigan. Di ba? Baka mamaya lunukin mo yung sarili mong dila. O gano'n. No? Kaya natin, may batas na umiiral. Noong panahon, alam mo sa totoo lang, after Marcos, nawala ang batas. Ngayon na bumabalik, ayaw natin. Sumisigaw tayo ng pagbabago. Pero ayaw natin tanggapin. Kapag kayo na yung nasisikil. Diba? Sinasabi nyo, sinosuppress ang freedom of speech. Hindi ho. Ngayon nakakapag-live ako, nakakapaglabas ako ng sarili kong opinion. No? Kaya salamat sa social media. Salamat Byron Cristobal. Salamat Banat Bay, Mark Lopez, Idol Robin. Salamat sa pagsuporta. Ako in behalf of my group, sa grupo namin, maraming salamat po. Tapos punta naman tayo rito sa mga artista na to. Yung mga lalagay yung kamay sa dibdib, ganito, ganyan. Pati mamamayan, idadamay nyo. Bakit? Kumita na nga kayo sa mga mamamayan eh. Ginoyo nyo na nga eh. ABS-CBN, ginoyo nyo na nga yung mamamayan, pambihira kayo. Libreng laban ni Pacquiao at saka ni Mayweather, naningil kayo eh. Di ba? Naningil kayo, tapos gusto nyo ilagay pa yung kamay sa dibdib. May pa-post-post pa. Tama na yung kadramahan. Huwag nyo dahil kasi pag kumikita ABS, kumikita ba yung mga yan? Ano yan? Mga tangapagmana niya ba? Mga tangapagmana ba ng kumpanya yan? Ha? Kayong mga artista dyan? Mga tangapagmana ba kayo ng kumpanya? Ha? Ba't di na lang kayo manahimik? Hintayin nyo ang batas. Okay? Hindi kayo abogado. Ha? Ang ginagawa nyo, humihingi kayo ng simpatya. Pati yung Supreme Court, didiktahan nyo. Pambihira naman kayo. Ako nga yung laban ng kumpanya ko ang laban ng samahan ko benepisyo at maging regular na empleyado ng kumpanya. 18 years naming hinintay yan. Until now, naghihintay kami ng desisyon ng Supreme Court, hindi pa lumalabas. Kayo ilang araw pa lang. Wala pang 1 linggo, 3 araw pa lang. Didiktahan nyo yung Supreme Court na mauna kayo. Ano yan? Lokohan? Ba't ganun? Kung gusto nyo, sabi nyo, diktador si Duterte, diktador yung ganito. Supreme Court, anong ginagawa nyo ngayon? Pinipressure nyo na maglabas ng kesyo nakakatulong kayo sa ganito. Bakit? Kayo lang ba, TV station? Kayo lang ba? Hindi naman eh. May mga radio station. Ito, Facebook, ang dami. Ang daming paraan. Hindi naman kayo tinatanggalan ng trabaho. Kaya tingilan nyo yung kakitira ng utak nyo. Ang hirap sa inyo, nung sa inyo na sumabog yung kalokohan nyo, puro kayo paniniti. Titihan kayo ng titihan. Huwag ganon. Pambihira ka Nag-iingay ka nang hindi mo alam ang sinasabi mo. Kesyo pag sinaktan yung pamilya ko. Sino ba? Kahit sinong tao, pwede gagawin yan, Coco Martin, huwag mo na ipaalala yan. Pambihira ka. Alam mo, ang liit ng tingin ko sa'yo Alam mo, sa totoo lang, kahit gaano ka kayaman, gaano ka kalaki ng bahay mo, kayaman. Alam mo, magkapit-bahay lang tayo ng bundok Ako, nandun ako sa Este del Sol Ikaw, nasa Balagbag ka, San Jose del Monte. Nakikita ko yung liwanag ng ilaw nyo ron. Kaya tigil-tigilan mo ako. Yung sasabihin mo na, kesyo sinaktan yung pamilya, kahit sinong tao, iho, gagawin niya. Gagawin niya sinasabi mo na yan. Kaya mahiya naman tayo. Merong mas maliliit pa sa atin na wala ng trabaho at walang hanap buhay.
Tayo nga mga taxpayer o katulad ako, walang ayudang natatanggap. Pero hindi ako nag-iingay. Hinahayaan kong ibang makinabang. Tapos mababalitaan mo yung iba, pinambibisyo, pinaano. Pero sige lang, may gobyerno kakastigo dyan. Andyan yung DILG, andyan si Sir Martin Dino. Itong panahon ng COVID, hindi lang 11,000 ang apektado. Yung mga pinagsasabi nyo 11,000 na mga wala namang gagawa. Milyon, pati nga kami, damay, lahat tayo, damay, buong mundo, damay, iho. Okay? Kami nga, 100 lang kami nung way back nung nagdemanda kami at nagrally kami. Anong suporta nakuha namin sa inyo? Sige nga. Anong suporta nakuha namin sa inyo? Wala, di ba? Nga. Kaya, please lang. Kayong mga artista dyan, tigil-tigil ang mga propaganda. Wala na naniniwala sa inyo. Nakakahiya lang kayo. No? Nakakahiya lang kayo. Ang payo ko sa inyo, kausapin nyo yung amo nyo, kausapin nyo yung boss natin. Alam mo, sa totoo lang, ayan o, ang daming mga footages dito. Ang mga kuha ko ng mga nagtatrabaho ko sa ABS yan, sa news. No? Na ang memories ko dapat dito maganda. Wow, ganda. Kasi siyempre pagtanda natin, may mga naka-file ka ng mga memories tayo niya. Pero hindi Ayan o, 10 years. Ito mga plaki ko. Yung mga ginto na singsing at saka kwintas. Okay. Wala na ho, sinanla ko yun. Mula nung tinanggal nyo ako sa kumpanya, nagutom ang pamilya ko. Sinanla ko na yun. Na dapat yun, mahilig akong mangolek Dapat yun, itinatabi ko yun. Para pagtanda ko, proud ako na mayroong ganito. Tulad ng mga larawan na ito. Nga pala, marami nagsasabi sa akin, wala kang utang na loob. May naitulong naman sa iyo ang ABS-CBN. Totoo naman yun. No? Totoo naman yun. Pero take note, hindi ako nagsimula sa ABS-CBN. Sa Regal Films ako nagsimula. Alam nyo naman, ang trato sa Regal Films sa manggagawa, mas malupit. Okay, ganito po yun. Sa Regal Films ako nagsimula. Pagpasok ko ng ABS, 1 taon wala akong sweldo bilang trainee kahit may alam ako sa camera. Kasi ang mga cameraman nyo, yung mga supervisor nyo na cameraman, kapag mas may alam ka sa kanila, lagpak ka. Pero kapag nakisama ka sa inuman, sa tsikahan, sa barkadahan, good ka. Ganon yun. Kaya lang hindi tayo ganon hindi natin ugali yun. So 1 taon na tiniis ko. Nagtanga-tangahan ka kahit may alam ka. Para kunwari, naluloko ka nila pero hindi nila alam. Nilalaro lang natin sila sa palad natin. Sino ba naman taong isusugal ang tenure niya, yung katagalan niya sa ABS. So, ang nangyari ngayon dito, mga tol, sa mga kasama ko dyan sa ABS, walang pumipilit sa inyo na tayo ay mag-alsa. Kaya lang, ang sasakit na mga binitawan nyo salita na sabi nyo, i-unfriend na yung mga taliwas sa paniniwala nyo. Hindi dapat gano'n. Usaping pananaw, dapat hanggang doon lang yun. Pero yung relasyon natin bilang magkaibigan, no? Ang relasyon natin bilang magkaibigan, hindi dapat mawala yan. Kung ano yung pananaw mo, re-respetuhin ko. Kung ano yung pananaw ko, re-respetuhin mo rin ako. Kaya lang may mga rant kayo na pag DDS o pag ganito na ibang saklaw ng pananaw na hindi unfriend na, hindi ko na kaibigan, kamag-anak, kapitbahay ko, bullshit. Tantado. Isipin mo sa gobyerno. Ngayon, magkaiba sila ng panig. Sumunod na taon, ilang taon na lumipas, magkaalyado na sila. Kayo na naniniwala sa mga ganyan. Babalik pa ba yung dati mong relasyon? Babalik pa ba yung pagiging closeness nyo, yung samahan, matagal yung samahan, dahil magkaiba lang kayo ng pananaw? Huwag ganon. Usaping Maginoo lang to. Usaping may prinsipyo at paninindigan. Pigilan nyo ako. Yung mga press freedom na yan, hindi pinatay ang press freedom.
andyan pa siya. Di hamak na mas lumaki pa nga siya eh. Isipin mo to ha, kung TV lang ang basihan, hindi naman lahat ng oras bitbit ko ang TV para manood ng balita. Ano, sakay ako MRT, bitbit ko TV para manood ako ng balita. Cellphone na ang gamit ko. Social media ang gamit ko. Oh. Hindi ba mainstream? Kayong ABS-CBN, kumukuha lang kayo ng balita sa social media, yung mga nangyayaring anomalya, yung mga raid na pinapasok yung mga lugar na kung saan may mga illegal. Ano madalas na kumukuha dyan? Di ba cellphone lang? Kaya please, tigilan nyo yung mga pagdadrama yung pinapatay ang press freedom, wala na yan. Tsaka ako, tol, nakakahiya ko. Isipin mo ako, wala naman akong yaman eh. Ang tanging yaman ko, prinsipyo at paninindigan eh. Ikaw, ang yaman mo na eh. Ang lakas mo nang kumita eh. Tapos, ganyan pang gawin mo. Mananawagan ka na mga kasama, ganito, ganyan, ipaglaban yung ganito. Tangin na naman, tol. Kami nga hindi mo na ipaglaban, demonyo ka eh. Batukan kaya kita. Tapos mag-aamong ka pa. Ang bihira ka naman, oh. May pumatol sa'yo. Sabi ko sa'yo, lulunukin mo yung dila mo. Oh. Puro ka titi. Walang titihan. Pambihira ka. Guys, yun na lang muna. Medyo mahaba na. So, eto lang ho. May mga susunod pang videos na gusto kong ipaliwanag. Kasagutan ko lang naman to kay Coco. Tsaka sa mga artista dyan. Yan, si Juday, kilala ko niyan. Ma'am, pasensya na po. Pero alam niyo naman ang stand ko ever since. Miss Juday, si Tito Boy, minsan nakatouch sa Today with Chris at saka sa iba pang show dyan sa Studio 7. Pero hindi ko siya naging ganun ka-close. Pero ito si Coco Martin. Coco, tigilan mo ko, ang daming balita nakakarating sa akin. Mga pabuhos-buhos mo ng tubig sa mga utility. May video ko noon. Kaya lang, tagal ko na hinanap. Panood ko yun. Huwag kang Coco. Huwag ka sana magbago. Magbalik tanaw ka kung saan ka nanggaling. Yun lang naman yun eh. Huwag mo nang hintayin na ibang tao magpaalala kung saan ka galing. Ang sakit nun. Masasaktan ka lang. Kung ngayon ang dami kumakalat social media o kung saan ka galing. Dapat ikaw mismo, sarili mo, nagmuni-muni ka muna. Okay? Timbangin mo lahat. Timbangin mo. May mga dati pala akong kasama na naagrabyado ng ganito, may ganito. Alam mo, simple-simple. Bilang tao, isipin mo ngayon, ang yaman mo, gwapings ka. Pero lahat yun, alam mo kung tingin ko sa'yo. Lumitang tingin ko sa'yo. Lalo na sa mga senador na hindi naman abogado. Biglang naging abogado. Abay, isipin mo, abolish mo yung NTT. Oo. Sige nga. Pambihira kayo mga tinador kayo. Oo. Ang hilig nyo manite, wala titihan. Isipin mo yun. Tititiin mo ibang tao. Walang ganon. Kaya, guys, hanggang dito na lang muna yung video ko. Maraming salamat po sa inyo. Siguro, eto, inihayag ko to. Sagot ko lang rito kay Coco Martin kasi nakakapikon eh. Pati anak ko gusto kang patulan eh. Sabi niya pa, naghahanap yata ng kasparing, pwede ako ha. Sabi niya, mapawis lang, trip-trip lang. Isipin mo, bata, nagsalita ng gano'n. Diba? Pag gano'n, Coco, nandun ka na eh. May pa-jologs ka pa nga. Pigilan mo ako.